Good morning, Philippines. Magandang hapon sa ibang part ng mundo. Andito po tayo sa bahay ng aking tiyahin at tiyuhin ng mga pastors. At nag-ambush tayo. Umagang-umaga, kagigising nila. Nagkakape pa lang sila. Kasi ako gising na ako ng 5 o'clock. Sa nangyayari ngayon sa Los Angeles na sunog, na sobrang sunog, na talagang lahat ng businesses, bahay ng mga naglalakihang mga artista at saka mga mayayaman ng California na nandoon na natupok. At habang pinapanood ko, maingay ka makaperate ako. So, nakita ko yung pagkasunog ng mga bahay doon nung isang nag-vlog na talagang nag-jump yung pagkasunog ng mga bahay. Like one bahay yan, ginump niya another bahay kasi yung mga in-between na mga kahoy, may mga tirang mga buhay. So nagtataka ako kasi dapat pag sunog yung talagang all the way, wala dapat na matitira kasi yung buong community sunog. So, pati rin yung may mga nakita pa akong mga garbage bins na made of plastic materials na nandun, nakakalat, hindi naman nasunog. Kaya talagang yung sobrang devastation na yon is kahit pa yung marami pa rin mga nakatayong mga electric posts, mga electric wires, sabi ko dapat, kung ano yon dapat sunog lahat yon. So ngayon, nakikita ko sa maraming mga nagsasabi na a day before the sunog, yung Golden Globe Award, sa mga hindi po nakakaalam ng Golden Globe Award sa Pilipinas, it's kind of like yung famous award, yung mga award po ng mga what you call this, shows sa Amerika. So, doon nakita yung pag-blaspheme nila o paglapastangan nila sa pangalan ng Diyos. Kumbaga sinali nila ang the name of God na naging katatawanan sa Golden Globe awarding ceremony na yon. So ngayon maraming nagsasabi na because of that, kaya nagkaroon ng matinding sunog sa Los Angeles, California, at ang maraming mga ideas na lumalabas na dahil sa paglapastangan nga nila, sa pag-blaspheme nila sa pangalan ni God, ay kaya yun ang naging dahilan ng sunog. So, nandito po tayo sa mga experts tungkol sa Biblia. Ang Diyos nga ba ang dahilan dahil na blaspheme ang kanyang pangalan kung bakit nasunog ang Los Angeles? Aalamin po natin kasi ako na hindi ko naman sinasabing well-versed ako sa Bible, may taka rin ako, ito ba ay magagawa ba ito ni Lord? No? Is He that vindictive? Is He that vengeful at this time of age? No? Sa panahon na to, hindi pa natin pinag-uusapan ang later on when ang sinasabi ng Bible about na talaga yung mga hindi nananampalataya sa Kanya ay mapupunta sa impyerno. Biblical po yan, pero hindi po yan ang ating pag-uusapan ngayon. At this time, is God so revengeful na merong yung sa Golden Globe na to, when His name was blasphemed, is He the cause of the fire, the devastating fire that had already claimed, may mga namatay na po na the last count was 25 people and billions of properties are destroyed and hindi pa naaapula ngayong until now. So here we are, kakausapin po natin ng dalawang pastor at tatanungin natin ang kanilang idea about this. So anyway, again, I repeat, inaano po natin sila. Yung they don't know anything about this, I will come. Actually, I just woke up and I brought my camera and came to their house. So this is an ambush. So let's hear their sagot po. Ito po si Pastora Ruth Harabata.
tsahin ko po siya. Matagal na siyang pastor. How many years ka ng pastor, ate? Si auntie, lakad ng lakad. Busy. Kaya bago sila maging super busy, kaya napunta na tayo dito ng umaga. Auntie, ilang taon ka ng pastor? 40 years being an evangelical pastor. So, tanungin po natin siya. She's well-versed. Tanungin natin siya kung dahil ba sa pag-blaspheme sa pangalan ni God, siya ang nagpasimula or sinunog ba niya ang Los Angeles dahil sa pag-blaspheme sa kanyang pangalan. Auntie, what do you say? Ay, ano, we are not judgmental. It is in the Bible na if you blaspheme God, the effect or result of a person who blaspheme God, it is in the Bible na God will punish everyone who mock the name of the Lord. That's why we are not judgmental, but one of the reason why Los Angeles, California was burned with wildfire. Pero hindi natin i-exact na that's the one reason, but the Bible it tells about it that if you mock God, then God will not bless us, but He will punish us because the name of the Lord is holy. He is a great God. We know that. He is a holy God. He is a God omniscient, omnipresent. He is a God all-knowing. God always present everywhere. He knows everything. That's why the Lord knows the mind of the people. If they will speak against God, God knows that. That's why instead He bless the nation or give more blessings upon blessings. Then the word of God that is in the Bible, anyone who mock the name of the Lord will punish or have the result that is not good, and it will may raman will include the whole environment, but the divine protection was there to those who fear God and totally faithful serving the Lord. Ayun. Thank you po. Uncle, you have something to add to that? Si Uncle Darwin, Auntie, Uncle Darwin, 40 years ka rin pastor, di ba? 40 years, Uncle? Oo, magpo-40 years na rin. 40 years na rin. So, anything you add to that? Do you agree na if people mock God, the possibility of punishment is there? Siyempre naman, kung imamak mo si Lord sa mga bagay-bagay na mga yan, talagang andun ng Panginoon na talagang ipapakita niya sa tao na mayroon Diyos na gumawa ng mundo na kinagagalawan natin. Kaya kung totoo man yung mga nasa media na Nilapastangan nila. Inalalawan nila yung mga videos ng mga yun. Talagang matindi talaga. Kalahin mo yung mga puno na yung mga trunk nila. Hindi naman basta-basta masusunog yun. Kung talagang totoo yun, talagang hindi lang kagagawa ng hangin, hindi kayang anuhin ng hangin yung mismong puno na nasusunog. Tignan mo yung mga nangyayari ngayon. Hanggang ngayon hindi pa naapula yung apoy. Kaya hanggat ang Diyos ay kumikilos upang iparating sa mga tao na may Diyos na gumawa. Kaya wala tayong magagawa. Andyan na. Di mag-God talaga. Tapos sabi pa nila doon na godless town,
Mm. Sino pa naman ang hindi parang ini-insulte nila yung Panginoon natin eh. Mm. Kaya ipinapakita ng Panginoon na talagang ang wrath of God andun talaga. Kagaya nung nangyari sa Sodoma at Gomora na talagang matindi na yung kasalanan na ginagawa yung tao. Okay. Kaya katulad din si Noe nun. Talagang matindi na. Ito naman iba naman. Talagang dimak God. Talaga na isinapwera nila ang Panginoon. Mm. Ang lugar na yon. Tapos pinagtatawanan pa nila. Oo nga. Oo nga. Kaya mapalad yung isang bahay na hindi nasunog kasi may pananampalataya sa Panginoon. Kaya, oo. Yeah. Kaya doon ipinapakita talaga ng ating Panginoon na meron Diyos na dapat natin sambahin. At huwag imak. Oo, talaga. Mm. Talaga sa mga tao ngayon, kailangan natin tumingala sa Diyos. Hindi basta-basta to nangyayari ngayon. Kahit sa ating mundong ginagalawan natin, talagang palala ng palala ang kasalanan ng tao. Maraming hindi naniniwala hanggang ngayon habang nakikita pa nila na kumikilos ng Panginoon, di pa rin naniniwala ang mga tao. Okay. Thank you po.